Nasa loob ngayon si Fang Ping ng isang VIP energy room para isagawa ang kanyang pag-breakthrough. Mahigit 3 araw na rin ang lumipas noong simulan niya ito. Naisip ni Advisor Song Yingji na kapag nagpatuloy pa raw ang ating bida ay mauubos na ang ibinayad nitong points. Napapaisip din siya kung kailangan na ba raw niyang tanggalan ng supply ng vitality ang energy room ni Fang Ping. Napakayabang pa naman daw nito noong magbayad ito sa kanya noong isang araw. Hindi na malaman ni Song Yingji kung ano ba ang dapat niyang gawin. Natatakot siya na baka pahirapan din siya ni Fang Ping kapag mas lumakas na ito sa kanya gaya na lang ng ginagawa nito sa anak ni Advisor Tang Feng. Pagkarating ni Fu Changding ay tinanong agad nito si Advisor Song Yingji kung hindi pa rin daw ba nakakalabas si Fang Ping. Napatanong naman si Advisor Song Yingji kung ano raw ang problema. Pinaliwanag ni Fu Changding na malapit na raw magsimula ang isasagawa nilang National Rank 1 Championship, hinihintay nga raw nila si Fang Ping dahil ito ang magsasalita sa opening ceremony. Tinanong ni Advisor Song Yingji kung gaano na ba raw karami ang mga sumali sa kompetisyon. Tumugon si Fu Changding nang hindi raw kapanipaniwala ang dami ng mga ito. Binuksan nga raw nila ang kanilang kompetisyon sa lahat ng mga Rank 1 martial artist, at ngayon nga raw ay mayroon na silang 30,000 aplikante. Nagulat si Advisor Song Yingji sa dami ng mga lumahok sa magaganap na kompetisyon. Inulit ni Fu Changding na sinabihan na raw sila ng mga mas nakakataas na simulan na raw agad nila ang kompetisyon dahil hindi raw ng mga ito kakayanin na mag-asikaso ng napakaraming martial artist sa iisang syudad. Binanggit ni Advisor Song Yingji na kalimitan raw na ang kanilang gobyerno ang nagsasagawa ng mga ganoong kalaking kompetisyon, pero ngayon nga raw ay si Fang Ping na ang nagsagawa nito. Pinaliwanag ni Fu Changding na gusto raw ng ating bida na bumuo ng isang national leaderboard ng mga rank 1 at paglabanin ang mga ito para sa top 100 spots. Plano rin daw nito na magsagawa ng kompetisyon para sa mga rank 2 at rank 3 martial artist. Naisip ni Advisor Song Yingji na napakalaki raw ng ambisyon ng ating bida. Nagsasagawa nga raw ito ng kompetisyon para gumawa ng panibagong leaderboard para sa mga rank 1, rank 2 at rank 3 martial artist. Malaki nga raw ang isisikat ng kanilang universidad dahil maraming tao ang sasali para makapasok sa top 100 ng leaderboard ranking. Binanggit ni Fu Changding na simula raw ng si Fang Ping ang naging presidente ng Martial Arts Society ay naging napakabisi na ng mga estudyante ng kanilang universidad. Nagbigay nga raw ito ng anunsyo na kapag hindi umabot sa 10 ang mga estudyante ng Magic University na nakapasok sa top 100, ay makakatanggap ng parusa ang lahat ng mga rank 1 students at pagtatrabahuhin ang mga ito sa mga minahan. Ipinaalam ni Fu Changding na nakikipaglaban daw ngayon si Chen Yangxi sa kompetisyon na isinagawa ng South University kung saan kasalukuyang prinsipal ang lolo nito. Si Zhang Qiao raw ay nagtungo sa Beijing University at si Huang Qiao naman daw ay nakikipaglaban ngayon sa Dunglin University. Halos lahat nga raw ng kanilang mga estudyante ay nagkalat ngayon sa iba't ibang bahagi ng kanilang bansa. Tinanong ni Advisor Song Yingji kung bakit hindi raw pinapunta si Fu Changding para makipaglaban sa mga taga-Capital University. Sinabihan ni Fu Changding si Advisor Song Yingji nang wag na raw siya nitong biruin, alam naman daw nito kung gaano kalakas ang Capital University. Nabanggit nga raw sa kanya ni Fang Ping na hindi pa sapat ang mga rank 3 para kalabanin ang Capital University kaya gusto nga raw nitong bumuo ng team na puro rank 4 martial artist. Marahil ay mapapalaban rin daw sila sa mga taga-Capital University sa gaganaping intercollegiate tournament na magaganap sa dulo ng taon. Tinanong ni Advisor Song Yingji kung ilan na ba raw ngayon ang kanilang mga rank 3 students. Napansin nga raw niya na marami na ngayong mga rank 3 students ang pumapasok sa kanilang energy room para magsanay. Sumagot si Fu Changding nang mayroon na raw sila ngayong 78 rank 3 students at mahigit sa 200 rank 2. Umabot na rin daw sa 11 ang bilang ng kanilang mga rank 4 students. Nagulat si Advisor Song Yingji sa bilis ng inilakas ng kanilang mga estudyante. Binanggit ni Fu Changding na mas madali na raw sila ngayong nakakakuha ng mga academic points at mayroon ding loaning system ang kanilang universidad. Pinapahirapan rin daw ni Fang Ping ang mga rank 1 students kaya halos lahat ng mga ito ay gusto na agad makarating sa rank 2. Natawa si Advisor Song Yingji dahil mukhang epektibo nga raw ang paraan ng ating bida. Nagpaalam na si Fu Changding dahil marami pa raw siyang kailangang gawin. Ibiniling niya kay Advisor Song Yingji nang sabihan na lang daw siya nito kapag lumabas na doon si Fang Ping.
Sa mga sandaling ito ay mahigit 73 oras na ang ating bida sa loob ng energy room at 20 na lang ang natitira sa ibinayad niyang points. Napaisip si Advisor Song Yingji kung sinusubukan na ba raw ni Fang Ping na patibayin agad ang puso nito sa loob lang ng isang session. Mukhang ayaw nga raw nitong matulad sa ibang mga martial artists na matagal na nahinto sa intermediate rank 4. Naghahanda na ang mga estudyante ng Nanjing Martial Arts University para sa kanilang pag-alis. Binanggit ni Wang Jinyang na ang National Rank 1 Championship daw na pinamamahalaan ng Magic University ang pinakamalaki at pinakainaabangang kompetisyon sa buo nilang bansa. Ang lahat nga raw ng mga martial artist na makakapasok sa top 100 ay makakatanggap ng reward na isang Rank 2 Vitality Pill at isang Rank 2 Bone Forging Pill. Ang pinagsamang halagang araw ng mga pills na ito ay aabot ng 1.5 milyon. Ang mga martial artist naman daw na makakapasok sa top 10 ay makakatanggap ng dagdag na isang organ protection pill at ang mga makakapasok naman sa top 3 ay makakatanggap ng dagdag na isang D-grade weapon. Matatanggap nga raw ng first place ang lahat ng mga nabanggit niyang reward at makakapagsanay rin daw ito sa energy room ng Magic University. Sinabi ni Wang Jinyang na dahil nga raw nagbibigay ng maraming reward ang mga taga-Magic University, kailangan nga raw nilang gamitin ang oportunidad na ito para makapagpalakas. Isa nga lang daw ang trabaho na kailangan ng mga itong gawin at iyon ay ang ibigay ang lahat ng kanilang makakaya. Sabay-sabay na humiyaw ang mga nakapilang estudyante na ang kanila raw Nanjing University ang mananalo sa magaganap na kompetisyon. Sumakay na ng bus ang mga lalaban na Rank 1 students para magtungo sa Magic University. Tinanong ni Gu Xiong ang presidente nilang si Wang Jinyang kung sinusubukan ba raw ng Magic University na palawakin ang impluwensya ng mga ito sa lahat ng mga martial arts university ng kanilang bansa. Pinaliwanag ni Wang Jinyang na hindi raw ito plano ng Magic University, si Fang Ping nga raw ang naghahangad ng ganoong kapangyarihan. May magaganap nga raw na intercollegiate tournament sa katapusan ng taon at tiyak na gagamitin ng Capital University ang buo nilang puwersa. Mas matayog ng araw ngayon ang narating ng Magic University kaya natural na i-promote ng mga ito ang kanilang sarili. Pero kapag hindi raw nanalo si Fang Ping laban kay Li Hangsong ay masasayang lang daw ang lahat ng mga pinaghirapan ng mga ito. Kung gaano nga raw kataas ang narating nito ay ganoon din kalalim ang kanyang babagsakan. Tinanong ni Gu Xiong kung paano naman daw ang kanilang Nanjing University. Tumugon si Wang Jinyang nang lalahok rin daw sila sa magaganap na kompetisyon. Pero kapag nagbukas raw agad ang Nanjing Catacombs ay hindi na raw sila sasali. Nang hinayang si Gu Xiong dahil tanging si Wang Jinyang pa lang daw sa kanilang mga estudyante ang nasa rank 4. Ipinaalam ni Wang Jinyang na maaari naman daw sumali ng solo ang mga lalahok na universidad. Nagulat si Gu Xiong sa sinabi ni Wang Jinyang, tinanong niya ito kung ano naman daw ang magiging laban ng ibang mga universidad sa Magic University at Capital University. Tumugon si Wang Jinyang nang may mga rank 4 pa lang daw ang dalawang pangunahing universidad at wala pa ang mga itong rank 5 students. Ang lakas at pangalan nga raw ng isang universidad ay maaaring dalhin ng iisang martial artist. Sinabi ni Wang Jinyang na gusto niya nga raw makipaglaban at talunin ang dalawang pangunahing universidad. Gusto nga raw niyang malaman kung gaano karaming resources ang maaaring makuha ng mga ordinaryong universidad na tulad nila. Kung natalo nga raw noon ng Magic University ang Capital University, ibig sabihin daw noon ay makakaya rin nila itong gawin. Pinapakiusapan ngayon ni Fang Yu na ang kanyang ama nang payagan daw sana siya nito na hindi muna pumasok ng ilang araw. Gusto nga raw niyang magtungo sa Magic City para manood sa gaganaping kompetisyon. Tumugon si Fang Mingrong nang hindi niya raw ito papayagan. Matagal pa nga raw matatapos ang kompetisyon kaya hintayin na lang muna ni Fang Yuna na magsimula ang laban sa pagitan ng top 100. Binanggit ni Fang Yuna na hindi na raw ngayon kasali ang kanyang kuya at hindi pa rin daw siya isang rank 1 martial artist. Naiinis siya dahil may aagaw nga raw ng first place mula sa kanya. Naisip ni Fang Mingrong na mukhang lumalaki na raw ang ulo ng kanyang anak. Iniisip nga raw nito na ito na agad ang magiging pinakamalakas sa lahat ng mga rank 1 kapag nakapag-breakthrough na ito. Hindi na nga raw mabilang ang mga rank 1 martial artist ng kanilang bansa at ilan sa mga ito ay mga apo pa ng mga grandmaster. Napapaisip si Fang Mingrong kung saan daw kaya kumukuha ng napakalaking kumpiyansa ang kanyang anak. Binanggit ni Fang Yuna na ang reward daw na matatanggap ng first place ay halos mahigit na sa 10 milyon.
Naiintindihan na raw niya ang sinabi ng kanyang kuya na malaki ang kakailanganing pera sa bawat pagpapalakas. Nanghihinayang siya dahil sa kanyang araw dapat mapupunta ang mahigit 10 milyon na reward ng kompetisyon. Sinabihan ni Fang Mingrong ang kanyang anak na ang tanging hinihiling niya lang daw dito ay huwag itong gumawa ng kahit na anong gulo para sa kanilang pamilya. Hindi nga raw sila umaasa na tutulungan sila nito sa kanilang mga gastusin. Nangatwiran si Fang Yuna na hindi lang naman daw pera ang habol niya dahil kadikit na raw talaga ng pagiging isang martial artist ang pakikipaglaban. Pinahinto na ni Fang Mingrong ang pagsasalita ng kanyang anak dahil ayaw na raw niyang marinig ang mga ikakatwiran nito. Sinabihan ni Fang Mingrong si Fang Yuna nang mag-aral na lang daw muna ito at nang makahabol ito sa mga nakaligtaan nitong klase. Sa isang araw ay ipapaalam niya nga raw sa school ni Fang Yuna na hindi ito papasok ng ilang araw, at nang makapanood ito ng mga laban. Binanggit din ni Fang Mingrong na bumili raw si Fang Ping ng isang bagong bahay at maaari raw itong bisitahin ni Fang Yuna kapag nasa Magic City na ito. Natuwa si Fang Yuna noong malaman nito na may bago palang bahay ang kanyang kuya. Sinabihan ni Fang Mingrong ang kanyang anak nang bago nga raw ito makapanood ay kailangan muna nitong buwagin ang binuo nitong samahan, at ibalik ang mga nakuha nitong pera mula sa lahat ng 10,000 nitong miyembro. Nilinaw ni Fang Yuna na mayroon lang daw 6,000 miyembro ang kanyang samahan at 10 yuan lang daw ang kinukuha niya kada taon. Malaki rin naman daw ang hirap niya sa pagpapatakbo ng kanyang samahan dahil siya raw mismo ang naghahanap ng kanilang venues at siya rin daw ang nagtuturo ng martial arts sa kanyang mga miyembro. Iginiit rin ni Fang Yuna na tanging 9,000 yuan lang daw ang kinita niya noong nakaraang taon. Naisip ni Fang Mingrong na isa pa nga lang daw middle school si Fang Yuna pero nagrereklamo pa nga raw ito sa 9,000 yuan na kinita nito. Hindi na malaman ni Fang Mingrong kung paano niya didisiplinahin ang pasaway niyang bunso, mas mabuti nga raw siguro kung si Fang Ping na ang dumisiplina dito. Lumipas pa ang ilang araw, at sa wakas ay naging isa na ngayong advanced rank 4 martial artist ang ating bida. Naisip ni Fang Ping na nanatili nga raw siya doon ng mahigit na 6 na araw. Kung hindi niya raw nagagamit ang kanyang system para punuin ang kanyang mental strength ay baka noong isang araw pa siya huminto. Natuwa ang ating bida dahil nag-improve rin daw ang kanyang physique matapos niyang mapatibay at mabago ang kanyang puso. May plus sign na raw ulit ang kanyang vitality, kaya ibig sabihin noon ay maaari na niya ulit itong mapataas. Tumayo na ang ating bida dahil plano na niyang lumabas ng energy room. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung ano raw ang ginagawa nito doon. Napansin agad ni Advisor Lu Fengro ang pagtaas ng rank ng ating bida. Nagyabang agad si Fang Ping nang bilang estudyante ay hindi niya raw ipinapahiya ang pangalan ng kanyang teaching advisor. Sinabihan ni Advisor Lu Fengro ang ating bida nang magpahinga na raw muna ito dahil ilang araw rin daw itong nag-breakthrough sa loob ng energy room. Sinabi rin ni Lu Fengro na hindi pa raw ganoong katagal noong makatungtong ang ating bida sa rank 4, mas mabuti nga raw kung magdahan-dahan na muna ito at nang hindi naman masyadong mabigla ang katawan nito. Binanggit ni Fang Ping na kung siya nga raw ang tatanungin, pakiramdam niya nga raw ay medyo matagal na siyang nahinto sa intermediate rank 4. Naisip ni Song Yingji na 50 araw pa lang daw ang nakakaraan noong mag-rank up ang ating bida kaya ano nga raw itong sinasabi nito. Inabot nga raw siya ng 3 taon bago siya nakaalis sa intermediate rank 4 at naging advanced rank 4. Inaya na ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor nang umalis na raw sila. Tinanong ni Advisor Song Yingji ang ating bida kung kailangan pa ba raw niyang ipaalala kung ilang araw ito sa loob ng energy room. Nanatili nga raw ito sa VIP energy room ng buong 6 na araw at ito na raw ang ika-7. Tumugon si Fang Ping nang ayos lang naman daw siya, nagpasalamat din siya kay Advisor Song Yingji sa pag-aalala nito sa kanya. Naisip ni Song Yingji na hindi naman daw siya nag-aalala sa ating bida kaya wag na raw itong magpanggap nang wala itong alam. Binanggit ni Advisor Song Yingji na naubos na raw ng ating bida ang lahat ng mga ibinayad nitong points at umabot na raw sa 1,380 points ang utang nito sa kanya. Tinanong ni Fang Ping kung hindi ba raw siya makakatanggap na malaking discount sa pananatili niya doon ng ilang araw. Tumugon si Advisor Song Yingji nang wala nga raw ibinibigay na discount ang kanilang universidad sa kanilang mga energy room. Naglabas si Fang Ping ng isang card na naglalaman ng 30 milyong cash para bayaran ang kanyang utang. Pero iginiit ni Advisor Song Yingji na hindi pa rin daw sapat ang halaga na ibinabayad ng ating bida.
Sinabi ni Fang Ping na sapat na raw ito kapag idinagdag ni advisor Song Yingji ang 10 milyon na utang nito sa kanya. Nagulat si Song Yingji sa sinabi ng paalis nating bida, tinanong niya kung kailan niya naman daw ito inutangan ng 10 milyon. Inis na inis si Song Yingji sa ginawang pagtakas ng ating bida. Binanggit ni advisor Lu Fenbro na medyo marami pa raw siyang natitirang credit sa energy room ngayong taon. Ibawas na nga lang daw ni Song Yingji ang utang ni Fang Ping sa natitira niyang credits dahil hindi niya na rin naman daw kailangang magsanay doon. Lumabas na rin si advisor Lu Fenbro matapos bayaran ang utang ng ating bida. Nagtaka si Fang Ping kung bakit hindi na siya hinabol ni Song Yingji. Tinanong niya kung kinausap ba raw ito ng kanyang teaching advisor o kung pumayag na ito na bigyan siya ng malaking discount. Sinabihan ni advisor Lu Fenbro ang ating bida nang magpasalamat daw ito at hindi ito binugbog ni Song Yingji sa ginawa nitong pagtakbo. Tinanong niya rin kung bakit ba raw napakakuripot ng ating bida, mukhang balak pang araw nitong itabi ang mga naipon nitong points para ibili ng pagkain. Pinaliwanag ni Fang Ping na napakamahal nga raw ng mga resources na kinakailangan niya sa kanyang pagsasanay kaya doon niya gagamitin ang lahat ng kanyang mga points. Sinabi ni advisor Lu Fenbro na sakto lang daw ang presyo ng mga resources, may masamang habit lang daw ang ating bida sa paggastos ng pera. Nag-camping na raw ito ng halos 1 linggo sa loob ng energy room na para bang nasa isa itong hotel, sa lahat nga raw ng mga estudyante ay ito lang ang gagawa ng mga ganoong klase ng bagay. Iminungkahi ni Fang Ping na baguhin na raw nila ang kanilang usapan. Malapit na raw magsimula ang National Rank 1 Championship kaya dapat nga raw ay naroon din ang kanyang teaching advisor para bigyan siya ng suporta. Nangangamba raw siya na baka hindi niya makayanan ang pag-aasikaso sa lahat nang mag-isa lang siya. Sinabihan ni Lu Fenbro ang ating bida ng kay Wu Kuoshan na lang daw nito ipagawa ang pag-aasikaso ng kompetisyon. Ipinaalam ni Fang Ping na nasabihan na raw niya si Principal Wu Kuoshan pero tinanggihan daw siya nito. Binanggit ni advisor Lu Fenbro na kung hindi raw gagamitin ng 5 o 6 na bilyong pondo ng Martial Arts Society ay mas mabuti na ibigay na ito ng ating bida sa kanilang universidad at nang magamit ito sa mga bagay na mapapakinabangan. May biglang napagtanto si Fang Ping sa pagpaparinig na nabanggit ng kanyang teaching advisor, mukhang interesado raw pala si Principal Wu Kuoshan sa kanyang pera. Nilinaw ni advisor Lu Fenbro na pera raw ito ng Martial Arts Society at hindi raw ito pera ng ating bida. Tumugon si Fang Ping at sinabi na halos parehas lang naman daw yun. Naisip ng ating bida na talagang kahit sinong araw ay magkaka-interes basta malaking pera ang usapan, kailangan ng araw niyang gamitin ang naipon niyang pondo sa lalong madaling panahon. Binanggit ni Fang Ping na mukhang makakatanggap nga raw agad ng pang-1 taon na sweldo ang lahat ng mga miyembro ng Martial Arts Society. Naisip ng ating bida na nasa 120 million daw ang madadagdag sa kanyang wealth value kapag nakuha na niya ang kanyang academic points. Gusto nga raw niyang malaman kung ano ba ang mangyayari kapag napaabot na niya sa 1 bilyon ang kanyang wealth value. Marahil ay mabigyan daw siya ng kanyang system ng isang inventory upgrade o ng panibagong paraan para makapagpalakas. Kapag isinama niya nga raw ang kinita nila ni Qin Fengqing ay may sapat na siyang pera para mapaabot niya ng ganoong kalaki ang kanyang wealth value. Hindi pa lang daw nila ito napapa-cash out dahil napakalaki at napakadelikado raw nitong dalhin para sa kanilang dalawa. Napaisip si advisor Lu Fenbro kung saan daw nagmumula ang mga greedy little tricks na naiisip ng ating bida. Ngayon naman daw ay plano na agad nitong kunin ang sweldo nito sa Martial Arts Society sa loob ng 1 taon.